hayop sa talino, tapang at katapatan. Yan po ang katangian ng alaga nating mga aso. Kaya naman karapat-dapat lang na bigyan silang pugay sa mga balitang binibidahan nila. Narito po ang mga latest tungkol kay Bantay. Ang alaga nating si Bantay, tinatawag din nating man's best friend. Kasi naman, tunay raw siyang maaasahan, maski na sa pagliligtas ng ating buhay. Pinatunayan ito ni Kabang, ang babaeng asong Pilipino o Aspin na taga Zamboanga City. Ayon sa amo nitong si Mang Rudy, patawid ang dalawa niyang apo nang biglang may dumaang tricycle. Buti na lang ay agad daw hinarangan ni Kabang ang mga bata. Dahil dito, si Kabang ang nasagasaan, natapyas ang kanyang ilong at itaas na bahagi ng kanyang bibig. Kaya ang ako ang hinablo, pati ako nga po na ko, kapit madisgrasya. Dahil siya mo yung labang dito. Dogs naman, as we know, alam naman ng mga Pinoy, yung mga aso, capable sila of loyalty and attachment sa mga nag-aalaga sa kanila, yung mga tinatawag na family na nila. Hanggang doon sa nangyari nga sa Zamboanga na sinagip talaga yung buhay actively. Dogs are really capable of that. At ang pagsagip ng buhay na nga ang pinagkakaabalahan ng mga K9 dito sa Philippine Coast Guard o PCG sa Taguig. Sinasanay sila sa paghahanap ng mga ipinuslit na droga at nakapipinsalang explosive device. Nasaksihan namin ang training ni Blitz, isang 6 na taong gulang na German Shepherd. Meron tayong 5 identical tin cans. Yung isa dyan may laman na narcotic sense. I-test natin kung mahahanap ba ni Blitz kung alin yung may laman. Search! Sa hudyat ng trainer, nagsimula na sa paghahanap si Blitz. Inisa-isa muna niyang dinaanan ang lahat ng mga lata hanggang sa bumalik ito sa ika-4 na lata kung saan positibo nakalagay ang droga. Fine, sir. Sari-saring breed ng aso ang kabilang sa K9 unit. Pero alam niyo bang hindi lang mga imported na aso ang pasok sa grupong ito? Pati ang 4 na taong gulang na Aspin o local breed na si Fiona, kaya makipagsabayan sa kanila. Sinubukan ng kanyang galing sa paghahanap ng nakatagong explosive device. Gamit ang matalas niyang pangamoy, hinintuan nito ang ika-4 na latang may lamang explosive device. Isa lamang si Fiona sa unang batch ng 2 bagong Aspin K9 na pumasa sa training ng PCG noong nakaraang taon. Kaya naisip namin na mag-train ng mga Aspin dahil maintenance-wise, yan ay napakamura compared sa malalaking aso. Kung ano pa ang alaga ng mga aso natin sa ating kaligtasan, gayon din ang pagkalingang ibinabalik sa kanila ng Makati Dog and Cat Hospital. Inabutan namin dito ang pagkapon ni Joy, ang lalaking 7-month-old na Japanese Chin. Pinatulog muna ang aso. Kinabitan ng oximeter para mamonitor ang tibok ng puso niya at saka siya inoperahan. Si Joy, pinaoperahan ng may-ari pero rin-recommend din namin dahil prevent namin yung further ng diseases karamihan sa mga male dogs kasi na hindi nakikipag-mate sa babae, nagkakaroon ng prostate enlargement. Pagkaraan ng 30 minuto, dinala na si Joy sa recovery ward. Dito, sigurado raw mabibigay ang lahat ng pangangailangan pangkalusugan ng mga aso. Mula sa vaccination at x-ray, hanggang sa ECG, ultrasound, at marami pang iba. Dahil sa ating lubos na pagmamahal sa ating mga alagang aso, madalas kung sila'y ating ituring parang tao na rin. Gaya ni Ems, dahil sa kanyang pagkagiliw sa mga aso, nabuhay ang kanyang pet photography. Ilan sa kanyang mga kliyente ay ang chihuahua na si Lacey, ang Shih Tzu na si Princess Sarah, at si Sedi. Lahat sila ay alaga ng dog lover na si Ina. First time ko matry yung pet photography nga. So, kasi sa bahay, usually point-and-shoot camera lang ginagamit namin. So, ngayon, na-amaze ako na meron na palang pet photography. Kaya naman nang dinala ni Ina ang kanyang mga aso kay Ems, namangha siya sa sari-sari mga teknik para mapicturan ang mga malilikot niyang mga alaga. So, pag hindi natin yung aso, ang technique ko kasi doon is yung suhol technique. So, parang pinapakain ko sila ng dog food. Pagkatapos ng outdoor shoot, sumunod naman na kinuna ni Em sa mga aso sa loob mismo ng kanyang studio. Dito, todo posing ang chihuahuang si Lacey. Maya-maya pa, sumama na rin si Ina para sa isang family picture. Dahil hindi tayo nauubusan ng mga kwento tungkol sa kabayanihan at dedikasyon ni Bantay, ang man's best friend,
dapat din natin siyang suklian ng pagmamahal at pag-aaruga para naman karapat-dapat din tayong tawaging dog's best friend.